Kapag first time mo pa talagang bumiyahe sa malalayong lugar at hindi mo pa alam, kahit sinong dumaan ay mapapatanong ka talaga. At mahirap kasi kapag hindi ka nagtatanong baka naman mawawala ka. Kaya naman ang ginawa ko talaga ay palagi akong nagtatanong. First time ko pa kasi kaya naman tara samahan nyo ako. Let's go! So ayun na nga guys, for today's video ay samahan nyo na po ako kasi pupunta po ako ngayon sa aking kapatid. At kitang kita naman 'di ba, may dala ako. Ang laman po niyan ay mga damit lang. Mga damit ko na hindi ko na kailangan suotin. Kaya ibinigay ko na lang. So dahil hindi ko pa alam yung daan at ito na nga dito nga ako hininto nung isang jeep. Kasi nga mali yung aking nasakyan kaya naman doon na lang talaga ako hininto sa may Gaisano. Ganito talaga ang mangyayari sa'yo kung hindi ka pa nakakapagpunta nito tapos hindi mo pa alam kung ano yung sasakyan. Okay naman yung aking sinasakyan nung una. Pero nga sabi ng driver ay hindi daw sila pupunta dito banda. Lumiko kasi sila, hindi sila pa straight kaya ganun. Buti na lang may kasamahan akong napasayro. Tinulungan nila ako. Nagtatanong kasi ako sa kanila, oy pabaga-baga sa Tagnaong ba? Charis. So ayun na nga, finally nakarating na rin po ako dito sa aking kapatid. Pero ilang sakay ko rin to bago ako nakarating dito sa aking kapatid. Madami ba yung taong tinatanungan ko kung saan ba yung sakayan. Nagsimula kasi ako magsakay doon sa Google Market. Tapos ang tinuro nila ay ganun, hindi pala umabot dito, hindi pala aabot dito yung sasakyan. Kaya naman ganun, hininto po ako nila sa Gaisano. Pero okay lang yan, at least safe akong nakarating dito. Pagkarating nga dito ay bumili nga pala ako ng barbecue kasi wala silang ulam dito. Malalayo kasi yung mga tindahan dito kaya naman nagpabili na lang talaga yung kapatid ko ng ulam. Yan na nga pala yung aking nabili kasi nga nagmamadali na ako. Medyo tanghali na kasi ako nakarating dito sa aking kapatid. Tapos kumain pa ako doon sa Gaisano. Kaya naman lalo akong natagalan. Tanghali na kasi ako nung nagsimula akong mag-prefer kaya naman pagkarating ko nga dito sa aking kapatid ay bandang 1 PM na kaya naman 2 oras lang mahigit yung aking itinagal dito. Kasi hindi naman ako nagsabi sa aking amo na dito ako matutulog kaya naman pagkahapon ay umuwi na rin ako. Siguro sa susunod ay doon na rin po ako sa kanila matutulog pag kulang yung aking oras. At magsabi na rin po ako sa aking amo na doon ako matutulog sa aking kapatid para sulit yung aking time ba. Maganda kasi dito sa ilaw. Parang tahimik lang tapos yung view ang gaganda pa at may prutas pa pwede ka rin ditong manguha. Nang time na to ay tinatawagan ko po yung aking mama. At ito ngang makulit na bata ayaw niyang kausapin yung aking mama. Hindi siguro sila magkaintindihan ba. Kaya ayun yung cellphone ko hindi niya hinahawakan. Parang may lahi kasi itong inchi kaya naman hindi kami magkaintindihan. At tignan niya naman yung ginawa. At alam na niyang may kamera. Ganyan na yung ginawa niya. Yung mga bata talaga na mahilig maglaro. Kagaya nga niya. Yung una pinasaya ka pa pero ngayon sinaktan ka na. Hoy. Naghuhugot na naman si Ninin sa wala sa oras. Ako lang pala dito ang kumakain kasi yung kapatid ko bumili ng soft drinks. Tapos yung aking pamangkin ay nagamodel-model dyan kasi may kamera. Tapos nilagay na niya yung cellphone ko kasi tinatamad na niyang hawakan. Okay. Malayo pala yung tindahan dito no kaya naman natagalan talaga yung aking kapatid. Akala ko nga pala ay nakabili siya ng litro. Pero yung nabili niya ay yung tag 15 lang na nilagay lang sa cellophane. Kaya naman sobrang layo talaga yung nilakbay niya. Akala ko ba naman malapit lang pero ang layo talaga. Medyo subdivision kasi yung lugar dito kaya naman malayo talaga sa may tindahan. Tapos dito parang bago pa yung mga bahay ba. Parang kasi simula pa lang ng subdivision. Kaya ganito na lang talaga yung lugar. Malubak-lubak nga yung mga daanan hirapan kaming makasakay. Wala namang masyadong pumupunta dito ng mga motor or bao-bao. Kailangan mo pa talagang pumunta sa highway bago ka makasakay. Medyo malayo ba naman dito. Kaya mag-aantay ka talaga na may papasok dito na mga sasakyan. Para naman ay makisakay ka na lang. Makalipas nga ng ilang minuto, hindi pa masyadong umulan dito at pumunta nga kami dito sa garden. May natanim na nga pala yung kapatid ko dito at sobrang dami na. Nagtanim nga pala sila dito ng okra, tangkong, tinangkong, at mayroong pang iba. Charis. May paturo-turo pa talaga akong nalalaman dyan. Akala mo naman Tapos ayan na nga nilagyan na nga nila ng mga nylon para naman paglaki paakyat na lang nila. Napakais lang naman yung busis mo ngayon Ninin. Char. Pag malaki talaga yung lupa dapat ay magtanim ka para naman may aanihin.
Charis. At may alaga nga sila ditong pato, manok, or iwan ko, basta yun. May pangsabong. At nilagyan nga nila ng net para naman walang makapasok dyan na ahas. Or kahit ano. Makalipas nga ng ilang minuto dahil tapos na po kaming magtanaw-tanaw dire. Bumalik na po kami doon sa may bahay. At ito na nga, nangingiba na naman yung panahon. Siguradong uulan na naman to. Palagi na lang kasi dito umulan, kaya naman pahirapan talaga ngayon magpatuyo ng mga labahin. At ito nga pamangkin ko, pinicturan ko at ganyan nga yung smile niya. At madumi pa talaga yung bibig niya. Kasi yung binili ko kasing candy is chocolate siya ba? Tapos hindi ko gusto, kaya naman binigay ko na lang talaga sa kanya. Unang pagdigim ng pamangkin ko ay hindi niya gusto, kaya naman binigay na lang talaga niya. At nung kalauna naman, ayun na, madumi na yung bibig. Dahil nandito na nga ako sa aking kapatid, ay nagpabunot muna ako ng mga uban kasi sobrang dami na talaga. Sa tuwing nagsusuklay ako ng aking buhok ay nakikita ko talaga yung aking mga uban, kaya naman pagkadating ko talaga dito ay nagpabunot muna ako ng aking uban. Mahirap kasi kapag tinatalian ko yung aking buhok tapos nakikita yung uban ay nakakahiya naman. At sobrang dami nga nang nakuha ng aking kapatid. Ay, inipon. May dala nga akong suklay, no, pero nadala ko naman yan pabalik. Useless lang gyapon ng akong pagdala-dala na kay nadala ram gyapon ako diri pabalik sa RER. Okay. Hindi ko na kasi gusto yung suklay kasi masakit, kaya naman binigay ko talaga. At makalipas nga ng ilang oras ay umalis na rin po ako kasi umulan na, tapos may bao-bao kasi dito, kaya naman nakisabay na lang Buti ako. Na lang ay matalas yung aking mata, nakita ko yung bao-bao, kaya naman nakasakay ako. Pero yung driver naman ay palaging nagtatanong, basta kung kayo lang talaga yung nakasakay doon, hindi talaga kayo magaganahan. Palaging nagtatanong na ilang taong ka May asawa ka na ba? Sino yung lalaki kanina? Yung lumapit daw sa kanya. Tapos nagtanong. Tapos sabi pa niya, asa daw kuno dapit ang amua. So naistorya po ko ana mo. Basta kay dagan kay siyag pangutan na mura men ta danig interview. Okay. Tapos umabot pa ng may ballpen ka dyan. Akala ko kung ano na. Kumuha na kasana ako ng ballpen. Tapos pagsabi niya ay hihingi siya ng number. Ay sinabihan ko siya na ay wala nga pala akong ballpen. Nung nagtatanong siya sa akin na ilang taon na ako, sinabi ko yung totoong age ko. Hindi pa siya maniwala. Kasi mukha daw akong 18. Nasa na all 18. Akala ko mukhang matanda kasi hindi daw halata. Kaya ako nun, sumasagot lang po ako sa mga tanong niya. Basta madami pa siyang sinasabi. Buti na lang may kasama ako. Nakijoin lang ako ba? Charis. At bago nga ito makarating sa kung saan yung aking voiceover, ay balik na po tayo dito sa ganap ko sa buhay. Kinabukasan nga ay may nakikita nga akong nagbibinta ng mani, kaya naman bumili talaga ako ng tatlo. Shout out to you, kuya. Padayon lang sa imong trabaho dira kay kabalo may kapoy kay nakainit kaayo. Padayon lang gid. At dahil hindi ako nakapagpadala sa aking dahil nga pumunta ako doon sa aking kapatid, ay nagmamadali talaga ako. Kaya yun, hindi na ako nakapunta ng Palawan. At kinabukasan na rin po ako nagpadala. Kasi nung nakauwi ako ay malapit ng 6 p.m. Kaya yun, hindi na po ako nakapagpadala. Kasi gabi na nga. At pagkatapos ko nga magpadala, sumaglit muna ako dito sa Save kasi may bibilhin Bumili nga pala ako ng aking conditioner, napkin, at sabon. Dinalawa ko nga pala yung napkin kasi sobrang mahal na. Buti po yung napkin mahal na, pero ikaw hindi minahal. Hindi nga pala speed yung aking kinuha. Kasi medyo mahal siya, kaya naman nagpalit talaga ako. At yun lamang po. Thank you for watching. Bye.